Guys, ito ang delikado sa pangingisda dito sa Pacific Ocean. May mga maliliit na pating dito. Buti na lang nasa labas sila ng lambat, mga kasimangisda. Nandiyan ang ating diver sa loob ng lambat. Yung maliliit na makukulit na pating, ayan, nandyan sa labas. Buti na lang nasa labas, mga kasimangisda, at safe siya doon sa loob. Thank you. Yan na po ang ebidensya, mga kasimangisda. Tuloy-tuloy siyang pagkain ng tuna dito. Mga tingin ko mga yellowfin tuna nandito sa loob ng ating lambat ngayon. Sa pagkakataong ito, yan, may isang ibon na malaki, yan, nandyan. Yan, namumuti na yan. Ayan. Good morning, guys. Ngayon nga ay kami lilipad. Marami na nakarya dito sa area namin, oh. Makikita ninyo. Ayan. Ang dami na nakarya dito. Marami na mga silong. May mga kawa na. Ayan. Nandito na nga pala kami kay Shirley, mga kasimangisda. Wala na kami kay Marimar. Nandito na kami kay Shirley. Yan. Lahat nagpupestuhan na dito, nag-aaryahan na. Marami nang nakikita dito sa area. So lilipat tayo ngayon para makarya naman tayo. Ayan, mga kasimangisda. Diyan si Falcon. Ang dami na to sa banda doon. Dito rin sa unahan namin, oh. Nandito na, nagkapiestahan na pala dito, mga kasimangisda. Nagkahulihan na dito. So ngayon maghahanap tayo ng para sa atin. Ayan, oh. Ang dami nila dito. Lilipat muna kayo, mga kasimangisda, ha? Wait for our return. Makakita sana kami ng grupo na para sa amin. Ang laki-laki ni Shirley, oh. Mas malaki to kay Marimar. Pareho silang maganda. Maganda si Marimar, maganda si Shirley. See you guys. Iba yung kanyang crewness dito kay Shirley. Ito ang aking bagong spotter, si Marlones Festival. Yan. Naka-orange talaga, nagpabango pa, Shout out sa taga Manapnap dyan, sa mga pinsan ko, lalo sa asawa ko. Shout out ka agad, grabe. First day pa lang lilipad, may shout out na. Ayan ang bagong ito ko. Ayan. Habang piniprepare ni Berbutas, nagkakape muna ako. Kape muna tayo, mga kasimangisda. Medyo makulimlim pa, Ayan, yung isang pangulong, nakarya na yan. Hanap kami ng aming aaryahan. Magandang umaga sa inyo, ha. Ayan, madami na kami sa ate kay Falcon sa paglipat ni Falcon. So, eto, lilipad muna kami. Oh, okay, patay. Tuloy lang, tuloy. Tapos, Guys, hello mga kabudots. Ito na naman kami, maghanap buhay na naman yung si Mayang Isda by Cap Nilo. hindi naka-record ka na. Aba, pag sinabi pipindutin, pag sinabi walang gagalawin, wala kang gagalawin. Utos ng kuan mo, ng busing mo. Yan nga po, at tumikog na si Falcon, mga kasimangisda. Very first flight na paglipat ko dito kay Shirley. So nakikita nyo, medyo makulimlim po talaga. Medyo malakas pa ang hangin. Pero flyable naman po, mga kasimangisda. Kararating nga lang po namin kanina madaling araw dito. Pero nakita nyo nga kanina, marami
ayan, patuloy kami sa paghahanap ngayon ng isda. Pero as basic maneuver, kailangan mo natin ikutan si Shirley for final check sa ating mga chopper. Bago tayo lumayo sa ating vessel, kailangan ma-check natin na maayos kung tama yung mga gauges natin, ang ating mga reading ng ating mga parameters sa ating helicopter na si Falcon. So ayan, si Shirley mga kasimangis, sa daanan mo natin for pasamantala, and then saka tayo di-distansya mga kasimangis. So bali ngayon, medyo limited yung lipad namin mga kasimangis kasi kinakapos na kami sa gasolina sa aming chopper kasi medyo hindi kami makabili dito ngayon sa PNG ng gasolina kasi medyo nagkaroon problema sa banking yata nila. Anyway, yung gasolina pa natin ng chopper ay nagmumula pa sa Jensen o dyan sa Pilipinas, kaya medyo nahihirapan kami ngayon mag-budget ng aming gasolina. Medyo mga limited lang ang flights namin. Kung kailan lang maraming ibon, saka kami lilipad para tumbukin yung mga ibon na yun to check kung may kawan. Hindi katulad dati, miski walang ibon, lumilipad kami kasi meron kami maraming fuel. So sa ngayon, medyo diet muna kami sa lipad. Pero sabi nga, yung isang oras na lipad na yan, kung talaga may magpapakitang isda sa iyo, talagang bibibless ka. So magpapakita talaga yun sa kahit 30 minutes na lipad, makakakita ka talaga mga kasimang isda. So yun nga na po, nakikita nyo mga naka-area na dyan. May nakita ko dyan dalawang grupo sa area niyan, nilapitan yan ni Shirley. Ngunit sabi ko nga, pagka ganyan ang temperatura, ganyan pa ang panahon, medyo malamig-lamig pa, ang isda tamad lumutang, medyo lubog litaw siya. Depende rin sa kinakain nila, kung maraming pagkain, kahit medyo malamig-lamig, lumulutang sila. Siyempre mga gutom, ganun po mga kasimangis na. So yan, tinitingnan niya ni Shirley, dinouble check niya. And then medyo lumayo ako dyan ng mga 20 miles para to check din yun sa bandang este, kung saan meron kaming ano sa radar namin na mga grupo ng ibon. So pupuntahan natin yung mga kasimangista. Medyo bago nga yung aking videographer mga kasimangista, at naninibago siya dahil medyo may nginig pa nga, may konting nginig pa tong si Falcon, may konting slight minimal vibration, kaya medyo yung kuha niya medyo magalaw. So instead na maisama ko dito sa video natin, kinat ko na lang kasi sobrang galaw, kaya yung mga nakita namin ibang grupo dyan, hindi na naipakita dito sa video ito kasi masyadong magalaw at naninibago pa yung aking videographer mga kasimang isda. Pasensya na at babawi tayo sa susunod na pakikita natin yung mararaming isang grupo na nakikita. So may nakita kami dyan mga pisik-pisik, alon-alon lang, so hindi kagandahan tingnan. So yun nga, sabi ko nga magalaw-galaw pa, kaya kinat ko na lang yung mga kasimang isda. So ayan, tinutumbok na po yun ng ating motherboat na si Shirley. Si Shirley nga po pala ay si Purple Lilac 888. Purple Lilac 888 po si Shirley mga kasimangista, kung saan doon kami ngayon on board. Kami po ay lumipat mula kay Marimar. So mamimiss nyo mga kasimangista si Marimar, pero okay na din po dito kay Shirley. Pareho lang po sila. Mas malaki po si Shirley for about 100 tons mahigit capacity. So nakikita nyo may mga naka-area na dyan mga kasimangista. Sabi ko nga nung una, kahapon pa sila dito nagpipiestahan. Medyo dinat na namin, mga pisik-pisik na lang at alon-alon. So maaring mga tira-tira na lang nila kasi nauna sila sa area. Ganun po talaga mga kasimangista dito sa pangingisda sa Pacific Ocean, na talagang paswertihan kung sino unang dumating, siyang may possibility o pwedeng siyang swertihan na makahuli ng maraming isda. So kami medyo delayed kami at galing pa kami dun sa kabilang area, malayo rin kami, tumakbo kami ng mahigit isang araw din. So ngayon, yan nga, hindi ko na naipakita sa inyo yung mga nakita naming pisik-pisik tsaka alon-alon. Bumalik na kami kasi nga limited yung gasolina namin, hindi kami pwedeng tumagal ng lipad. So dinouble check lang namin yung mga ibon. Pinabalik na kami ni Master kasi para makatipid kami para sa the next day, sa following days, may magamit pa kaming gasolina. Ayan, for landing na kami ngayon kay Shirley. Pasensya na po, hindi ko na ipakita sa inyo yung mga nakita namin na grupo dahil hindi magandang pagkakuha. So eto, balik na tayo sa ating motherboat na si Shirley. Kilalanin po natin si Shirley. Ang laki-laki nito. Mahaba yung Pro 1 niya, yung pinaka front side niya. Tapos ang tambutso niya nandito sa halos gitna. Ayan, ay tambutso. Kay Marimar po, halos ang tambutso niya na malapit sa helipad.
Tapos may bahay-bahay siya doon, may master house dyan sa helipad dyan, yung kay Marimar. Dito po, malinis na malinis, konting antena lang po ang nandyan mga kasimangis. Tapos lambat po ang nakalagay dito sa ating helipad. Doon sa kabila ay lubig mga kasimangis. So makikita nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Yan, dito kay Shirley, kita nyo ang haba pa ng proa na yan, oh. Marami pang pwedeng ilagay na gamit. So malaki din po ang helipad nito, kaya maganda, at saka flat din po mga kasimangis, kaya magandang takeoffan, magandang landingan, napaka-safe din po, parang si Marimar mga kasimangis. So yan nga po, tinutumbok na natin yung mga nakita natin kanina. Titingnan natin kung yun ba ay gaganda ng lutang. So bali ang nagiging trabaho natin ngayon is nag-check talaga natin yung mga ibon na nakikita dito sa ating radar, sa birds radar. So hindi tayo gaano makapagpatagal ng 2 hours kasi limited nga po talaga yung gasolina. So ayan po, yun po ang aming plano ng ating fishing master ngayon. So bumaba na po ngayon. Thank you Lord for the safe life. Ayan, thumbs up tayo mga kasimangis dahil may nakita naman tayong grupo dyan. So mga kasimangis sa panahong yan, ang dami nga ng mga party line tsaka mga sister boats natin dyan. So mga nag-aryahan lang sila, nauna sila. So tayo naman po ay talagang sikap-sikap din talaga sa paghahanap. At medyo sabi ko nga, ang isda ay talagang hindi mo basta-basta mahuhuli kung wala itong pagkain. Lalong-lalo na kung katulad yan, makulimlim pa nga po. Medyo ang temperatura ng dagat ay medyo malamig siguro, kung kaya nga ang isda lubog litaw. Kung kailan lang talaga may lumutang na dilis, doon lang sila dudumog ng pagkain. Pero pagka wala po, malalim ang dilis, hindi rin po talaga lulutang ang isda. Hindi rin pwedeng arihan kasi malalim sila. Kahit may sonar po, pagka ganyang mabilis ang isda, mabilis ang takbo ng isda, mailap, sayang lang po ang isang aryada. Kailangan po talaga intayin yan. Kahit maghapon kayo mag-intay ng pagbabantay sa isda, sulit naman po pagka lumutang ngayon. May malaki ang percentage na mahuli nyo yung isda mga kasimangis. Kasi as per experience po, almost 15 years na nga po ako sa panghahanap ng isda dito sa Pacific Ocean. So ganoon na po talaga ang nangyayari, na ang isda ay hindi basta lulutang, lalo na kung talagang ang pagkain nila ay malalim. So doon sila kumakain sa ilalim, kaya kahit makita sa sonar yan, mahirap hulihin dahil masyadong malalim ang pagkain nila ay talagang nandun sa kailaliman. Mas maganda po talagang aaryahan yung isda ay nasa surface na, o nasa ibaba, o yung namumuti, o kahit nag-aalon-alon, basta nakikita nyo yung volume ng isda, kaya makayod ng inyong lambat mga kasimangis. Yan, pinakikita ko sa inyo ngayon si Shirley. So ganyan po ang lapad pa ng space para sa helicopter natin mga kasimangis. So yan, sa pagkakataong ito, tumutumbok pa rin kami doon sa ating nakitang grupo, kahit na medyo papisik-pisik lang mga kasimangis. Nandyan nga po yung isa nating sister boat na tumutumbok din doon sa aming nakita. So talagang pagkakataong yan, talagang yung aking fishing master ay talagang nanggigigil na dahil ilang araw kaming binayo-bayo ng masamang panahon doon sa kabilang area na pinuntahan namin, kaya hindi kami naka-area, hindi rin kami nakalipad. Kaya ayan mga kasimangis, talagang sikap-sikap lang po talaga para tayo ay makahuli ng isda dito sa Pacific Ocean. Maraming salamat po sa ating mga followers, nasa 185 na ata ngayon, 185,000. And then sa atin naman pong YouTube channel ay nasa 11,600 na po, mga ganon mga kasimangis. So maraming salamat po sa pagtangkilik mga kasimangis, dahil kung wala po kayo, siguro hindi ko rin po itinuloy yung ating pagbablog, at hindi nyo rin makikita yung mga buhay ng simangis, lalong lalo na po dun sa mga kapamilya, kamag-anak at kapuso ng ating mga kasamahan dito mga kasimangis. So thankful po ako dahil sa support na pinakikita ninyo. Maraming salamat po. Hindi nga lang po tayo makatulong ngayon sa ating mga tinutulungan dati dahil wala pong binibigay si Meta sa atin. Wala po tayong sweldo for the
3 months na po. Wala po tayong kinikita dito sa ating pagbablog. Ayan nga po mga kasimangis na napahabang kwento ko, hapon na po ito nung maaryahan. Mag-aalasin ko na po ito ng hapon mga kasimangis da. Kaya nga po ng mga nasabi ko nung mga nakaraan, may time po talaga na umaga nakita yung kawan, hapon na siya nung maarihan. Katulad po nitong iniikutan natin ngayon, yan namumuti niya ng alon-alon yan. Mag-aalasin ko na nga po yan, tulad na sinabi ko kanina, mag-aalasin ko na ng hapon bago siya naarihan. Umaga po nakita yan mga kasimangista. So ganun po, nag-intay po talaga tayo ng matagal dito, pabalik-balik kayo dito sa spot na ito, nang sa ganun ay ma-check kung lumulutang. So it so happen na bago po magdilim ay nakaarya pa rin kami mga kasimangisa. Thank you Lord dahil first day namin dito sa area nito, nakaarya kami mga kasimangisa. Ayan, matuloy lang na naikutan, schedule lang ang movement niya. So maganda pinakikita pagka ganyan mga kasimangisa. Lalo na kung namumuti na ganyan na kitang-kita mo na kayang sakupin ng ating lambat mga kasimangisa. Yan, namumuti siya. Ibig nasa ibabaw lang ang isda at kumakain sila mga kasimangis isda. Yung mga dilis nila nandyan lang. Yung dilis na kinakain nandyan lang. Yan, may mga ibon na yan mga kasimangis isda. Panoorin nyo lang talaga na mga we're blessed for the first day namin dito sa area. At malaman natin kung gano'ng karami itong mga kasimangis isda. Pangit na ng kapaligiran dito. Pangit ng weather pa rin mga kasimangis na. Ayan, madilim. Pero malapit na yung subasmo dumating oh. Kalahati na yung lambat. Sa hapon lumalabas yung kawan, kaya ng umaga ayaw talaga magpakita ng isda eh. Pero yung nakita namin kanina, kaso ngayong hapon lang nagpakita. Siguro nagutom na sila, saka tatakbo. Sa sentro lang. Daming ibon oh.
pa yung tingnan natin pagbababa dito ng kanilang baboy-baboy. Malaki masyado to, malaki yung pangulong. Ayan. Bakit? Oo nga, no? Naguhit dun eh. Pinaguhit. Bilis naman. Nandun lang kanina. Baka iba yun. Baka iba yun. Nagwakan nyo sa kakape. Wala? Please? Iba siguro? Ba, nandito lang yung kanina. Iba yun. Pangit na ng panahon, mga kasimangis na oh. Guys, ito ang itsura ng kubyerta ni Shirley ngayon. Nakarya kami for the first time. Ilang araw din kaming binakbakan ng masamang panahon. Kaya eto, kaya ng umaga, lumipad kami. Ito na yung nariyahan ngayon. Lumipad kami na 7 ng umaga.
Pero ngayong hapon, mag-aalas 5 na siya lumabas yung isda. Talagang tiyagaan, matinding pagtsatsaga ng ating fishing master dito ngayon para maarihan tong kawan na to mga kasimang isda. Medyo talagang maghapon kami pabalik-balik dito sa spot para na sa ganun ay makita ito. Pero almost 5 PM na ngayong hapon mga kasimang isda. Talaga kita nyo ang panahon dito, ang lakas ng hangin, medyo makulimlim na yan. Yun ang isda, nandyan lang sa loob ng lambat natin. May bumipitik-pitik dyan, namumuti. Ayan siya, nandyan siya ngayon. So thank you Lord kasi first set namin positive kagad. Ito, thank you Lord. Ayan, may pumuputi na yan sa gitna. Ayan, malaman na lang natin mga kasimangis sa mamaya kung gano'ng karami itong ating unang first set. Thank you Lord. Ayan, malaki po ito si Shirley. Mas malaki ito ng ilang tonelada. Sabi nila mahigit 1,000 tonelada ang laman nito, 1,000 tons mahigit. Si Marimar po nasa 900 tons lang yon. So ito medyo malaki-laki si Shirley. Shirley po siya, Shirley. Ayan. Kaya kita nyo, namumuti na yon. Lapitan natin. Yan na po ang ebidensya mga kasimang isda. Tuloy-tuloy yung pagkain ng tuna dito. Tingin ko mga yellowfin tuna nandito sa loob ng ating lambat ngayon. Sa pagkakataong ito, yan, may isang ibon na malaki yan, nandyan. Yan, namumuti na yan. Ayan. So kung makikita nyo, ang laki-laki ni Shirley. May 4th floor to hanggang 4th floor. Yung pinaka 4th floor niya yung helipad na. Ayan mga kasimangis na. So pangit pa rin ang weather mga kasimangis na. Ayan, mga ngasol-ngasol yung isda sa loob. Gandang panoorin. Ayan. Maraming dilis daw kung kaya nga't ganyan sila Marami silang kinakain. Ayan, ganyan po ang itsura ng kawan. Sa bago lang sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So ayan nakikita nyo mga yellowfin na mga 5 kilos pataas. May malalaki doon. Ayan nagkakagulo sila doon. Ayan. Medyo talagang kulimlim, hindi pa kagandahan ng panahon dyan. Din sa Pilipinas, balita namin na pangit din ang weather. Hindi makalis yung ibang vessel namin dyan sa Pilipinas para bumalaot papunta dito dahil sa lakas at pangit ng panahon na dadaanan nila. So ganito rin po, medyo pagka ganito po mga January, February, malakas din po dito ang weather, hindi rin po kagandahan. So ang isda talagang timing lang na mabutan mga kasimang isda. So ayan po, nakikita nyo sa ngayon, nandyan na yung grasa namin. First blessing namin dito kay Shirley, unang aryada namin. Thank you Lord, positive kaagad. Naglalaro lang yung mga isda, kumakain sila dyan. At tabayan natin ito mga kasimangas. At tingnan nyo naman yung kapanahunan dito. Ayan, medyo may araw-araw pa dito. Pero dito ngayon nasa 5:25 na ng hapon. Pero sabi ko nga sa mga nakaraang kong video, habang maliwanag pa, may chance pa tayong makarya. May chance pa tayong makakuha ng grasya mga kasimahang isda. Ayan, tuloy-tuloy, marami talagang kinakain ito. Sana umabot man lang ng 100 tons for the first set mga kasimahang isda. Antabayan na natin ito para mamaya tingnan natin kung gano'ng karami na huli. So doon po sa mga nagre-request, habaan ko pa rin ang ating video. Ito po, try po natin, medyo talaga malakas ang hangin, naririnig nyo dyan mga kasimahang isda. So pagka hindi nyo marinig ang aking boses, so mag voice over na lang tayo. Medyo pangit ang quality ng sound natin kasi ang lakas ng hangin. Sa kayo mga kasimangis, makikita nyo ito si Piolo. Yung isa, sino ba ito? Mga artistahin kasi nandito, mga bagong kasama natin. Ayan, si Cap. Ayan, si Cap. Ito si Kapitan din tong isa, ang pangalan nito Styron nga ba to? Pero ang pinaka sensation talaga dito, ito po, ayan, mukhang yan. Taga-Tingloy po yan, si Piolo. Ayan. So mamaya gagala tayo dun sa kubyerta, pakikita ko sa inyo. Ayan. So mas maluwang po dito, mas malaki po to si Shirley mga kasimangis. Ang luwang-luwang ng kubyerta niya Tapos yung main winch niya malaki din. Ayan, yung main winch yung may mga kable na yan. Ayan.
Tapos yung nga pa, yun nga po, nandun si Falco sa taas na yon, nasa 4th floor siya. First, second, pang 4th floor po si Falco. Yan, nakikita nyo. Nagpapahinga siya doon habang pasama pa daw. Ayan, first time ko nga pong pumunta dito sa Cubierta, mga kasimang isla. Ang luwang-luwang dito. Ang luwang. Yan po mga kasamahan natin. Kita nyo yung tambutso ni Shirley nandun sa taas. Ayan, yan ang pinakatambutso. Unlike nung kay nandun siya sa malapit sa helipad kay Marimar. So malaki po itong si Shirley, mga kasimangis. Pinakikilala ko sa inyo si Shirley kung saan dito kami ngayon naka on board. Ayan. So ayan, ito po yung mga snap ring. Ayan, nakatouch yan dyan sa mga kadena. Ang long talaga dito, nakakatuwa dito. Mas maganda mag-vlog. Yan, taga Masbate sa Bungero. Ito naman yung kanyang papunta sa bodega. Yung isda, oh. Yun. Doon ang isda, yung namumuti na yon. Kahit masama ang panahon, tuloy-tuloy rin talagang kayod natin, mga kasimang isla. Ganito po ang buhay sa laot, mga kasimang isla. Nandun yung controls nila, hydraulic control. Ayan. Siyang humihila ng ating remorke.
Nandito naman ako mga kasimangis sa 4th floor dito sa helipad. So ganyan kalaki si Shirley. Ayan. Nandito syempre si Falcon. Ayan. Dito sa helipad. So malaki din yung lambat ni Shirley. Tuloy-tuloy yung pagkain ng isda, oh. Yan, pumuputi na yan. May alon-alon siya. Sana marami. Hindi ko kasi nakita mga kasimangis na sa sonar kanina. Dahil hindi ako nakakyat kanina para makita yung sonar, kung gaano kalaki sa sonar. So malaman natin mamaya kung gaano karami to. Mostly mga yellowfin na nakikita ko eh. Kung di ako nagkakamali, maraming yellowfin ito, tsaka tuna. Kaya may alon-alon na yan. Medyo mahaba pa yung lambat namin. Kaya ang daming ibon. Basta ganyang ibon na malalaki, mostly mga tuna ang dinudumog nila. Doon sa labas na yun, may isda pa rin eh. Hindi yun nasa pool, hindi sumama. Ibang grupo yung nasa labas. So ayan mga kasimangis, so nakita nyo si Shirley ngayon. Ayan. Malawak din ang helipad ni Shirley, oh. Ayan. Malawak ang ano niya. Malaki ang space din. Safe na safe din dito. Parang kay Marimar din, malaki din. So ayan. Dito makikita nyo, ang laki ng Pro 1 nya. Ang dami pang pwedeng ilagay sa harap nya. Kay Marimar maiksi, pero hindi tulad nito, mas maluang ang harap nito. Mas malaki ang capacity sa unahan. Marami pang may ilalagay dyan na gamit. So kita nyo ang panahon, no? Hindi pa kagandahan. So maluwang din talaga dito, malaki talaga to si Shirley. Eh Marimar dito may may master house, may bahay-bahay dito sa side na to. Kung saan nandito ako sa pwesto na to, dati may bahay dito. So ito wala siyang master house dito sa taas. Ang fishing master natin, ayan, dito yung area sa baba, ayan, nandiyan si master. Nandiyan siya, ayan, si master ganito. Ayan. Diyan siya area, si master. Tapos, ayan, si master. So, tapos dito sa kabila, yung master naman doon sa kabila, dito naman sa pwesto kung saan nandun ako, dito siya area kasi may bahay-bahay siya, dito siya wala. Yun ang pagkakaiba niya. Ayan. Mababa tayo. Tapos another hagdan na naman. Ayan. Another hagdan na naman. Ayan. Dito siya umaarya si master. May control din dito. Maluwang talaga siya. May control din dito sa labas. Tapos doon hanggang sa kabila, meron pa rin siyang ayan. Ayan ang master ko, si master ganito. Siya nag-analyze sa sonar. Ayan. Ayan, nasa sonar. Ayan. So tapos dito sa kabila naman, may mga teleskopyo dito. Ito malalaking teleskopyo, yan oh. Ginagamit pamboso yan. Ayan. Malalaking teleskopyo, pamboso ng isda. Ayan. Dalawa yan. Oh, dalawa yan sa baba. Bukod pa yun sa lookout mga kasimangis na, bukod pa. Marami rin doon. So dito sa kabila may space pa rin. Maluwang pa rin din si Shirley. So ayan.
Doon kay Marimar, medyo sagad-sagad ng dingding doon. Walang ganitong harap na pwede kang lakadan. Ayan. Walang ganitong harap na pwede kang lakadan. Tapos pag-aarya sila, dito sila sa controls na to. Ayan. Ayan. Dito nagtitimon. Mga kasimangis na. Ayan. Dito lang tumitingin yung fishing master sa labas. So pag naulan, dapat nakakapote. Tapos another floor na naman, bababa tayo para dito sa hydraulic control. Yan. Tapos another hagdan na naman. Yan, papunta naman sa baba. Papunta naman sa baba yan. So malaki ang space dito, maluwang-luwang dito. Kaya mga kasimangis, nakita nyo na yung mga area ni Shirley. God, thank you Lord, ang isda tuloy-tuloy pa rin sa paglutang. Tatalo na yung mga tuna. Oh. Maraming dilis na kinakain. Yan oh. Namumuting yan. Abangan natin mga kasimangis kung gaano kadami ito ha. Okay, see you guys later. Medyo mahaba pa yung lambat, mahaba pa. Mga ilang oras pa to. See you guys. Nag-i-enjoy yung mga isda habang kumakain. Marami talagang dilis mga kasi mga isda. First set after namin maka-on board dito kay Shirley. Thank you Lord for the blessings. Sana tuloy-tuloy lang mga kasi mga isdang blessings natin makuha. Ayan. Bago man lang sana makauwi si ang inyong kasi mga isda. Ayan. Hinihintay ko pa yung kapalit ko mga kasi mga isda. Medyo pangit pa yung panahon dyan sa Pilipinas. Hindi pa makapag-sail out pa from Jensan to Papua New Guinea. So ayan. Kasi mga isda, kung nakikita nyo yung lambat dyan sa may side na yan, nakahiwalay ng lambat na yan, medyo mahaba-haba din yan. Medyo may punit yung lambat namin, hindi malaman kung saan sumabit. So marami pa rin ang nakalabas na isda mga kasi mga isda. Pero as per our diver, meron pa naman daw naiwan. So yan po mga magkagayon, hindi po minsan may iwasan magkaroon ng punit o magkaroon ng sirang ating lambat, at lalo na sa ganyang part na malapit na rin sa pag-portion, medyo delikado po na maubos yung isda. Pero sa pagkakataong yan, sabi naman po niya may tumitinga pa rin, may naiwan pa rin naman. So ang estimate nga po kanina is nasa 60 tons mahigit yung yung isda. May pating sa labas yan, mga kasi mga isda. Ang pating nasa labas. May pagi pala. Eto mga kulit na pating yan, 3 piraso. Mga balo pala yan. Lamay. Oo, yan Balaw. Sarap daw ito.
Ayun yung mga iba doon. Ewan ko tayo. Mga yellow pin na yung iba doon eh. May pagi. Yan, malalim. Ayan oh. Yan, naglalabas. Yan, ilalabasan na. Mga yellow pin ang karamihan dyan. Yan, mga gumagalaw-galaw na yan. Isda na yan. Parang nasa fish pond lang. Nakalutong na yung pugita. Kahapon. Ay, ano? Beluga, hindi ba yun ano? Para may entertain. Hindi. Hindi ba pawikan? Ay, oo. Parang, alam, parang kahoy plus na. Kahoy lang siguro. Bilaw. Parang sumuko yan. Ay, baluto lang. Yan, balo oh. Dami yan. Tinga yan. Oh, malaking pagi. Kaya ay lumutan ng isda, takot sa pagi. Daming maliliit na isda, madami silang kinakain. Dami rin pating eh.
marami na namang ulam mga kasimangista. Marami na namang tulingan na panggata, pang prito, pang saing, pang pangat, pang bangay. Ayan. Ang lalaki ng tulingan mga kasimangisda. So finally nakakuha tayo ng 21 tons mixed fish mga kasimangisda. Sayang yung iba hindi nagpahuli na lumusod pa dun sa sira ng ating lambat. So thankful pa rin tayo dahil nakahuli tayo ngayon ng 21 tons. Maraming salamat. God bless us all. Magandang gabi.